Pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Isaias, Kabanatang 40, talatang 10 at 11, na siyang magiging batayan ng ating pamamahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ganito ang ating mababasa mula sa sinalita ng propeta Isaias. Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay, at dadalin sila ng kanyang sinapupunan at papatnubayan ng marahan yaong mga nagagpapasuso. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Kung paano ang sangusang tigib sa uhaw ay naghahanap ng sariwang tubig sa batisan, ay gayon kaming nauuhaw sa iyo, aming Diyos. Kinauuhawan ka namin. Gustong-gusto namin sa sandali pong ito'y makatagpo ka namin sa aming kalagitnaan. Maranasan namin na ikaw ang siyang nasa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, ay marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong salita. At makamtan namin ang dagdag na biyaya ng pagbabasbas mo, ng pagpapala sa pakikinig ng iyong salita, sapagkat ikaw nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming dalangin sa sandaling ito. Amen. Ating narinig ang pagbasa ng sinalita ng propeta Isaias dito sa Kabanatang 40, talatang 10 hanggang 11. Bago natin tatalakayin ang mga bagay na sinalita ng propeta, ay nais ko munang maunang ipaalala na ang Isaias 40 ay sinalita ng propeta at ito'y nagkaroon ng katuparan kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya pwede po ninyong paghambingin ang Isaias 40, talatang 3 hanggang 5, at ang Mateo 3, 1 hanggang 3. Ang ibig sabihin nito, yung Isaias 40, talatang 1 hanggang 3, ay salitang inihula ng propeta Isaias tungkol sa isang sumisigaw sa ilang at nagsabing ihanda ang daan ng pagparito ng Panginoon. At pagdating ninyo sa Mateo 2 o Mateo 3, talatang 1 hanggang 3, mababasa ninyong si Juan Bautista ang tinutukoy na sumisigaw sa ilang at nagsabing ihanda at tuwirin ang daan ng Panginoon at di naglaon. Nakitang paparating ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus at siyang kanyang ipinakilala. Kaya itong Isaias 40, talatang 1 hanggang 3, at Mateo Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 3 ay
nagkaroon ng makatotohanang katuparan sa pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya't napakahalaga ng bahaging ito ng kasulatan para sa atin na mga mananampalatayang Kristiyano. Ang paksang ating bibigyang pansin sa ating aralin na pagkain na aking naisulat. Pinakamahaba po ng oras ang nagugol dito sapagkat inabot ako ng 2 linggo, araw-araw na pinag-aaralan at sinusulat itong ating aralin na pagkain. Marahil ay sapagkat napakahalaga nga ang paksa nito para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. At muli kong babasahin ang bahagi ng kasulatan na siyang ating pinili na magiging talatang batayan ng ating aralin na pagkain dito sa Isaiah 40, talatang 10 at 11, at ganito ang ating mababasa. Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay. Alam po ba ninyo, mayroon din itong katugmang katuparan sa Bagong Tipan, at ito'y sa Apokalipsis, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 13, na meron namang kinalaman sa muling pagparito ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pinamagatan ko ang aralin natin, pagkain, na taglay ng kamay, yakap ng lingap. Sa pambungad ng unang talata ng Isaiah, Kabanatang 40, ay nagsalita mismo ang Panginoong Diyos na nagsabing, aliwin ang aking bayan. Sa makatwid, ang bahaging ito ng kasulatan ay nagsisimula sa mga salita ng Panginoong Diyos na nagpahayag ng kaaliwan para sa kanyang bayan. At ang aking dalangin ay sa ating magbubulay-bulay ng mga bahagi ito ng kasulatan ay makasumpong tayo ng kaaliwan. That let us find comfort in God's words. Makasumpong nawa tayo ng kaaliwan, lalo sa mga panahong kagaya nito na hindi natin pa rin may sasantabi ang katotohanang ang buhay ay makulimlim. Parang may ulap na, may itim na ulap na pumapalupot o nangingibabaw sa ating kapaligiran. Marami pa rin mga bagay na hindi natin tiyak na mangyayari at papaano mangyari. Para tayong may mga pagkakataong nangangapa pa rin sa dilim kung ano ang maaring mangyari. Subalit, sa gitna ng ganitong mga kalagayan, kung paano kapag binaybay ninyo ang pangyayari, kung bakit ganito ang sinasabi dito sa Isaiah 40, kung bakit ang pag-aaliw ng Diyos ay sinalita ng propeta para sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos, ay sapagkat sila man sa mga panahon yon ay nasa mga kagulumihanan, kalungkutan, lalo tigit malaking kabagabagan
sapagkat ito'y panahon din ng ang bayang Israel ay nasa pagkabihag. At sinasabi na ito ay paghahanda na makakabalik na sila sa kanilang pagkabihag at may balik sa kanilang sariling bayan. Alalahanin ninyo kay Propeta Jeremias sa kanyang salitang inihula tungkol sa pagkabihag ng bayang Israel, mayroong binanggit na salitang Hebrayong lopimeloth na kailangan ay uubusin nila ang 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia. Nakakatawag ng pansin yung 70 taon. Hindi po ba? Isipin yung 70 taon na kanilang tatapusin ang lahat ng mga araw na yon sa pagkabihag. Ano ba ang nakakatawag ng pansin sa atin sa 70 taon? Di ba sinabi ng mga awit 90 Gs? Ang mga karawan ng isa ay 70. At nang dahil sa karagdagang kalakasan ay umaabot ng 80. Anong ibig sabihin? Na kanilang gugugulin sa pagkabihag ang halos buong buhay ng isang tao. Mula sa pagkasilang hanggang pagkamatay. Kabuuan ng 70 singkad na sukat ng buhay ng tao ang kanilang gugugulin sa pagkabihag. Napakahabang panahon, hindi po ba? Napakahabang panahon. Ilan lamang ang umaabot ng 70 kung tutusin sa buhay, sa kanilang kaarawan. Karagdagang bonus ng Panginoon pag lumampas ka sa 70. Yan ang ibig niya sabihin. Pero lahat ng halos buong buhay ng isang tao, maaari nating sabihin mula sa pagkasilang hanggang pagkamatay. Yun ang buong kaarawan na kanilang gugugulin sa pagkabihag. Napakahabang panahon. Para na ninyong nakita yung may lalarawan sa inyong isipan na yung naipasok doon at dinalang bihag sa ibang lupain. Itong pabalik nila, maaaring nangamatay na lahat yun. At maaaring ito'y mga sibol na lamang, mga binhi na lamang, mga anak na lamang ng mga anak nila ang makakabalik. Maaaring merong mga naiwan ding mga katandaan, hindi natin alam. Ngunit, ganoon kalahaba ang panahon na kanilang ginugol. At nang si Propeta Isaias sa pagsusuri, ay sinalita niya itong mga ulang ito sa Isaiah 40 lalo na. Ay panahon na inihahanda na ng Diyos na sila'y makabalik na muli. Kaya nga ang bungad kaagad ay aliwin ninyo ang aking bayan. Comfort my people, comfort my people. Dahil merong mabuting balita na sinasabi. Yung nagpapahayag nitong balita, ang sabi niya, lakasan mo ang iyong tinig. Sabihin mo ang mabuting balita. Mga minamahal ko mga kapatid, ang aklat ng Isaias, isang aklat na punong-puno ng halos mga salitang inihula sa pagdating ng Mesyas na tagapagligtas. Ang Mashiach na tinatawag. Halos ang Propeta Isaias ang mas madalas na makikitaan ninyo ng mga hula tungkol sa pagdating ng Mesyas, ng Mashiach sa Hebreo, o ng Kristos sa Grego, na tagapagligtas. Kaya,
napakagandang aklat ng Propeta Isaiah, nitong sinulat. At sinasabing si Propeta Isaiah ang mga nagsalita ng mga bagay nito. At gaya kanina, sabi ko, itong Kabanatang 40 ay isa lamang sa mga bahagi ng mga sinulat o sinalita ng mga hula ni Propeta Isaiah na inihula tungkol sa Masiyas, tungkol sa Kristo, at nagkaroon ng katuparan ng ang ating Panginoon ay naparito sa unang pagparito at maraming talata tayong mapagdadaanan, meron ding kinalaman maging sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya napaganda na pag-aralan ng mga salitang inihula ni Propeta Isaiah. At maraming pagkakataon, mapapansin din niyo, pag nagbabasa kayo sa Bagong Tipan, maraming pagkakataon na kinukuha yung mga sinalita ng Propeta Isaiah. Diyan sa Ebanghelyo, binabanggit ang mga sinalita ng Propeta Isaiah. Maging kay Apostol Pablo, sa marami niyang mga sulat, binabanggit din na ito ang sinalita upang maganap ang sinabi ng Propeta Isaiah. Kaya malaking bagay na talagang mapag-aralan natin ang mga bagay na ito na sinalita ng Propeta Isaiah. Aliwin ninyo, ang sabi ng Panginoong Diyos, aliwin ninyo ang aking bayan. At pagkatapos, kung susundan ninyo ang pagbabasa ng Isaiah 40, lalo na sa talatang, pagdating na sa talatang 9, ang sinasabi riyan ay, tingnan ninyo ang inyong Diyos. Behold your God. Nakakatawag ng pansin ng mga katagang yon ang paanyaya ng pananalita na tignan ang inyong Diyos. Behold your God. Kaya nakakatawag ng pansin sapagkat kung ating pag-iisipan ito, maraming pagkakataon tayo. Sa anumang ating kalagayan, anuman ang ating pinagdadaanan, hindi ba totoo kung saan-saan tayo tumitingin? Alin-alin ang ating tinitingnan? Kung igagala natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran, lalo na sa panahong ito, maaari tayo ngang manlumo kapag nakita natin ang mga nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi ba? Kapag makikita natin ang kahabag-habag na kalagayan ng mga tao sa ating kapaligiran, kapag makita natin ang mga kasuklam-suklam na mga kasamaang nangagaganap sa ating kapanahunan, kapag makikita natin ng ating mga mata at titignan ang mga nangyayaring hindi mabubuti sa ating bayan at saan mang lupain, makapanlulumo pa nga sa atin, makapanghihina pa nga sa atin. Sa mga panahon na kagaya ng bayan ng Diyos, ay nasa kanilang mga panlulumo sa mahabang panahon ng kanilang kabagabagan, ng kanilang kahirapan, ng kanilang mga kabigatan sa pagpasan ng atang ng pagkaalipin, at lahat ng mga di mabubuting nangyari sa buhay, makakasumpong lamang sila ng kaaliwan, makakaigib ng dagdag at o kaya'y iba yung kalakasan kung ang kanilang Diyos ang kanilang titignan. At ito'y nag-aanyaya sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, mga pinakaibig sa Panginoon. Sa anumang kalagayan ng ating buhay, anuman ang ating mga karanasan at pinagdadaanan, kung
naghahanap tayo ng kaaliwan, tignan natin ang ating Diyos. Ang Diyos ang ating tignan. Bakit? Sapagkat kung susundan nga ninyo itong ating pinag-uusapang talatang batayan, sapagkat ipinakikita at ipinakikilala kung sino siya at gaano niya iniingatan ng kanyang dakilang kapangyarihan ang mga kanya. Maging si Propeta Jeremias ay merong sinabi tungkol dito kung bakit mahalagang ang Diyos ay tingnan upang makita at makilala ang Diyos. Kaysa kung saan tayo tumitingin, ano-ano ang ating tinitingnan. Lalo't sa mga panahon ng anumang kalagayan natin sa buhay, inaanyayahan tayo ng salita ng propeta, tignan natin ang ating Diyos. At makikita natin, mapagkikilala natin kung sino siya at gaano siya makapag-iingat ng kanyang kapangyarihan. Dito rin sa Isaiah 40, ating masusumpungan na ang matingkad na pagpapahayag ng mayamang paglalarawan ng pagiging pastor ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan o sa kanyang kawan. Alam po, hindi po ako mihiwalay palagi dito. Sapagkat mapapatotohanan ninyo yan sa maraming bahagi ng kasulatan. Hindi mo maunawaan, hindi mo malalaman ni maunawaan ang kasaysayang, mayamang kasaysayan ng bayang Hiram. Ang pinili na lahi, ang bayan ng Diyos. Hindi mo siya mahihiwalay sa larawan ng pastor at ng tupa. Hindi mo siya mahihiwalay. Sadyang ginamit ng Panginoon. Mapapahaba ang ating pag-uusap pagka uumpisahan kong sabihin sa inyo na halos lahat ng mga naging ninuno mula kay Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, hindi ba lahat sila mga nagpapastor ng mga tupa? At hanggang sa atin mismong Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang anyo ng pagpapastor, ang kanya ding ipinakita. Maaring nagsasawa kayo pag binabanggit ko mula Genesis hanggang Apocalypse. Pinulot ko ang maraming mga talatang nakakalat sa buong nilalaman ng kasulatan. Diyan ang nagpapatunay na hindi tayo nalalayo dito sa kawan ng Panginoon, sa katotohanan, at mapapagkikilala natin na lubos kung sino ang Panginoon at gaano ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng larawan ng pastor at tupa. Bukod dito, ang Diyos ang mismong pumili nitong paglalarawan, lalo na ng kanyang ugnayang namamagitan sa kanya at ng kanyang bayang Hiram, ang pastor at tupa. Higit ba tayong magiging mas matalino sa Diyos upang gagawa tayo ng ibang paglalarawan, gayong ito na mismo ang pinili ng Diyos?
Palagi kong ang sinasabi, there is no other best way to illustrate God's love and care for His people other than the illustration of a pastor, of a shepherd and sheep. Kung maghahanap ka ng talagang pinakaakmang paglalarawan, mayamang paglalarawan, tamang paglalarawan, magandang paglalarawan, kung paano'y pinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa mga kanya, inilalarawan lamang ito ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Kaya hindi ko po maiwasan na hindi palaging banggitin ang bagay na ito. Sa bagay, naibahagi ko sa inyo sa mga nakaraan nating paghaharap, sa mismo nga pangalan ng Diyos, nakaukit na malalim ang larawan ng pagpapastor, hindi ba? Sa kanyang pangalang Elohim, na nangangahulugang may lalang na makapangyarihan o makapangyarihang maglalalang. Ang kapangyarihan niya ay naipapamalas sa pamagitan ng kanyang pangalan, Elohim. Yan ang unang pagpapakilala sa pagbubuklat ninyo ng unang aklat ng Biblia, unang kabanata, unang talata. Genesis 1:1. In the beginning, God, nang pasimula ang Diyos. Yung Diyos doon, sinasalin sa wikang Hebreo, Elohim. Na nagugat sa dalawang titik na El. Kaya marami tayong nababasa sa Bibliang nagsisimula ang pangalan ng Diyos sa dalawang titik, ang Aleph at Lamed, El Shaddai, El Roi, El Olam. Ang dami po niyan na nagsisimula diyan sa dalawang titik na Aleph at Lamed. El sa wikang Hebreo. At dahil paliwanag ko na ang ibig sabihin ng dalawang titik na yon, yung Aleph ay larawan ng ulo ng baka o guya, na ibig sabihin isang makapangyarihan. At yung Lamed, tungkod, na ibig sabihin ay pangunguna, pangangalaga. Kaya nabubuo yung salitang El ng isang makapangyarihang namumuno, isang makapangyarihang tagapamumuno o tagapangalaga, larawan ng pagpapastor. Larawan ng isang pastor. Kaya di kayo magtataka sa Biblia, mismong Diyos, inako niya ang titulo ng isang pastor. At ang pagiging pastor niya sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, malaganap na nakakalat sa maraming bahagi ng kasulatan. Hindi ko na babanggitin ang mga talata, palagi na nating pinatutunayan na napakaraming mga talata niya mula Genesis hanggang Apokalipsis tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon sa kanyang bayang hirang na madalas din tawaging ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon. Dito sa Isaiah 40, muling pinatingkad ang pagiging pastor ng Panginoon. Hindi ba ganyan ang ating mababasa? Narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan. Narinig niyo yung salitang makapangyarihan. At ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay, at dadalin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan ng marahan yaong mga
pagpapasuso. Ito pong talatang ito, minsan ay nabanggit ko na sa inyo, ito ang naging batayan ng larawan na inyong masusumpungan sa ating logo o simbolo ng kawan ng Panginoon. Na isang kamay na may hawak ng tupa sa kanyang dibdib at isang tungkod. Larawan ng pastor at tupa. Sapagkat dito sa talatag ito, may guguhit sa pag-iisip ang Panginoong Diyos na siyang pastor at hawak ang tupa sa kanyang dibdib ng kanyang kamay. Kaya tinawag ko ang ating paksang taglay ng kamay, yakap ng lingap. Matingkad na inihahayag noon ang katiyakan ng kaligtasan. Yung makita mo na tangan-tangan, yakap-yakap ng Panginoon ang Kanya. Wala nang kasing liwanag pa yun sa paglalarawan ng katiyakan ng kaligtasan. Tayo nga mga Pilipino, may kayabangan tayo. May mga pagkakataong malabis ang ating mga pagsasalita. Kapag meron tayong bisita o sino mang kinakarap na kapag mamalaki tayo, nasa mabuting kamay ka. Diba? Para bagang kaya nating siguraduhin, tiyakin na mapapangalagaan natin ang isang tao. Na para bagang maiingatan natin. Para bagang meron tayong sapat na kakayahan upang ang isang tao ay ligtas. Kaya sinasabi nila, nasa mabuting kamay ka. Ngunit mga kapatid, mga pinakiibig na kapatid, tignan ninyo ang inyong mga kamay. Hanggang saan ang kakayahan ng mga kamay na yan? Gaano ang maaring magawa ng mga kamay na yan? Hanggang saan maaring umabot ang mga kamay na yan? Maraming ang pagkakataon tayo nanlulumo, hindi ba? May paghihinagpis tayo sapagkat meron tayong gustong abutin ng ating mga kamay, hindi natin maabot. Meron tayong gustong gawin, hindi magawa ng ating mga kamay. Nauwi tayo sa isang sulok, nakapagmumukmuk. Sa lungkot, sapagkat walang magagawa ang ating mga kamay. Iba ang kamay ng Diyos. Kaya yan ang ating pinag-uusapan sa oras ito. Ang kamay ng Panginoon Diyos. Sabi niya, ang propeta, ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Ang ibig sabihin noon, ang Diyos na makapangyarihan, ang kanyang kamay ay magpupuno sa kanya. Ito ang pinakabuod ng ating pag-uusap sa magto. Ang kamay ng Panginoon. At maraming pagkakataon, hindi lamang ang kamay ng Panginoon ang inyong mababasa. Mamaya babanggitin ko. Napakahaba ng mga talatang ito. Napakarami. Ang totoo po na ay hindi ko na mapagkasya sa 2 pahina ng mga talata. Inisa-isa ko. At marami pang kanina pahabol na ang dami pa pang mga talata sa Biblia na ang gagandang mga talata na nangungusap tungkol sa kamay ng Diyos.
At pinipili ko lamang yung mga magandang bagay na maaari nating mapapakinabangan. Ngunit, huwag nating kaligtaan na pinag-uusapan natin ang kamay ng Panginoon at maraming pagkakataon po ay hindi lamang yung kamay ng Panginoon ang inyong mababasa, kundi madalas din ay inyong mababasa ang tungkol sa kanyang bisig, yung kanyang unat na bisig. Sa Hebreo na besora natiya. Ang makapangyarihang kamay ng Panginoon at ang kanyang unat na bisig. Sinasabi ng Biblia, sa mga ilang talata, na bagamat ang Diyos, at yan ay alam natin, kagaya sa mga bilang 29-19, unang Samuel 15-29, Oseas 11-9, matatalos na ang Diyos ay sinabing hindi tao. Hindi siya tao. Subalit, palaging ikinakabit sa Diyos yung mga salitang tinatawag nila sa wikang Grego na anthropomorphiko. Anthropomorphiko. Sa Ingles yung anthropomorphic. Ang ibig sabihin ng salitang Grego ay anthropos, tao, at yung morphe ay anyo. Dahil ang Diyos ay hindi tao, paano may lalarawan ng Diyos? Paano makikita ang kanyang katangian kung sino siya, ano siya? O kaya naman paano may papamalas ang kanyang pagkilos, ang kanyang kilusan, ang kalooban niya at kilusan niya? Kaya sa Biblia, nilalakipan siya ng mga salitang anthropomorphiko, yung anyo ng tao. Para sa magaang paraan, maunawaan natin, makita natin at mapagkilala ang Diyos. Kaya mababasa niyo sa Biblia, hindi ko na ilalagay ang mga talata muna sapagkat napakarami po. Yung pagkakaroon ng Panginoon ng anyo, nito nagkagaya ng mababasa yung tungkol sa mukha ng Diyos, mata ng Diyos, pandinig ng Panginoon, yung pang-amoy, pang-samyo ng Panginoon, ibig sabihin ng ilong. Mababasa niyo yung tinig ng Panginoon, mababasa niyo tungkol sa balikat ng Diyos, mababasa niyo tungkol sa likod ng Panginoon, mababasa niyo tungkol sa bisig, sa kamay, palad, daliri, at paa ng Diyos. Di ba mababasa ninyo yung mga inilalakip na mga salitang pantao? At hindi lamang saklaw ng ating aralin pagkain ngayon ito na pagka iniisa-isa natin ang mga talata tungkol diyan, lalo kayong mamamangha ng inyong pagkakilala sa Diyos. Pag pinag-usapan natin ang kanyang mga mata, saan nakatingin ang mga mata ng Diyos? Na gumagala sa lahat ng dako. Kapag pinag-usapan ng pang-amoy, pang-samyo ng Diyos, ano yung masarap na samyo sa kanyang pang-amoy? Pag pinag-usapan ang kanyang pandinig na hindi mahina o pandinggin, ang mga daing, at naririnig niya ang mga daing ng mga may hinaing. Kapag pag-usapan ng bibig ng Diyos, ang kanyang mga salita kung gaano kapangyarihan. Kapag ating titingnan ang mga talata tungkol sa kanyang balikat, gaano kalakas, katatag, ang likod ng Diyos, na konti na pinakita lang kay Moses at upang dahil hindi pwedeng makita ni Moses ang kalwalhatian ng Diyos, kaya ang likod na lamang niya ang pinakita.
upang kahit paano makahigilap si Moses ng luwalhati ng Diyos. Pag pinag-usapan ang bisig ng Diyos, kung gaano ito kalakas, at lalo na kapag ito'y kanyang iniunat, at palagi ninyong mababasa ang unat na bisig. Yung unat na bisig na nangangahulugan, kapag iniunat ng Diyos sa kanyang bisig, ay dalawang bagay ang maaaring ibig sabihin. Kahatulan o kaparusahan. Kapag ka mabigat ang kamay ng Diyos na kanyang iunat, nangangahulugan ng isang mabigat na pagpaparusa. Meron naman pagkakataon kapag iniunat ng Diyos ang kanyang bisig, nangangahulugan ng pagpapala, ng pag-aabot niya ng pagbiyaya at ng mga kaloob. Kapag pinag-usapan ang kamay ng Diyos, mamaya titingnan natin kung gaano sukat ng kamay ng Diyos, ibibigay ko sa inyo. Gaano kalaki. Pag pinag-usapan ang palad ng Diyos, kung paano sinasalok niya ang tubig ng dagat ng kanyang palad, buong dagat na sa kanyang palad. Tinatakal ang mga bayan sa pamagitan ng kanyang kamay, ng kanyang palad. Kapag tinakpan ng kanyang palad, ng kanyang pag-iingat, ang daliri ng Diyos. Pag pinag-usapan nyo, daliri lamang. Ngunit, matatanda ninyo na nang salutin ang bayang Egyptio, mga salot na nangyari doon, daliri ng Diyos ang tinukoy na gumalaw lamang. Yung daliri ng Diyos na yun din ang daliri na nagsulat sa 2 tipak na bato. Naalala ko tuloy ang ating Panginoon. Makikita ninyo sa panahon ng ating Panginoon, ang siyang naririto kung paparong nakagawa ng maraming mga himala nang dahil sa kamay ng Diyos, ang sabi. At minsan, nakita rin ninyong nagsulat ang Panginoon ng kanyang daliri sa lupa. Na hindi pinapansin ng mga nagbabasa ng Biblia, ba't kailangan siya magsulat ng daliri? Natatandaan ninyo ang pangyayari nang iniharap sa kanya ang isang babaeng nangangalon niya, nakahuli sa pangulo niya. At sinabihan ng Panginoon sapagkat gusto siyang hulihin kung ano ang kanyang sasabihin. Kung ang sabi ay ayon sa batas ni Moses, yung batas na sinulat ng Diyos ng kanyang daliri sa tipak na bato, ay kailangan papatayin, babatuhin hanggang mamatay. Kaya tinanong ang Panginoon, anong gagawin natin dito? Hindi nagsalita ang Panginoon, yumuko. Sa kanyang pagkayuko, 2 beses siyang nagsulat. 2 beses din kasing nagsulat ng daliri ng Diyos sa tipak na bato dahil yung unay binasag. 2 beses na isinulat ang 10 utos. Ang Panginoon 2 beses din nagsulat. Hindi ba nakakatawag ng pansin? Hindi siya kumibo, hindi siya sumagot kung anong gagawin. Ngunit sa kanyang pagsusulat ng kanyang daliri sa lupa, para na rin niyang ipinapaalala, kahit na hindi siya magsalita, yung daliri ng Diyos, ito ang sinabi. Mga kapatid, ayanin niyo, mabigyan tayo ng pag-aralan natin lahat ang mga ito, makikita niyo lalo yung kabuuan ng Diyos. Pag pinag-aralan natin lahat ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito, ay doon lamang tayo sa kamay ng Diyos. Ang pag-uusapan natin. Malo iba na lamang kung gusto nyo maghapon tayo. Kaya natin yan, maghapon. Kamay ng Diyos.
At madalas nga yung unat na bisig, pinagdudugtong. Ang makapangyarihang kamay ng Diyos at ang kanyang unat na bisig. At madalas yan ay mababasa ninyo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa paglalalang, sa paglilikha. Pag binasa ninyo, halimbawa ang mga awit 8.3, mga awit 89, 11 hanggang 13, ang Jeremias 25.5, Jeremias 32.17, Isaias 40.12, Isaias 48.12-13, at marami pa akong idadagdag na mga talata rito. Lahat ito, sinasabi ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos, ng kanyang unat na bisig, ng kanyang daliri, kung paanong nilikha ang lahat ng mga bagay. Kung paano sa pamagitan ng kanyang kamay ay iniladlad niya ang langit. Sa pamagitan ng kanyang unat na bisig ay itinatag niya ang patibayan ng lupa at lahat ng mga bagay na nilikha ng dahil sa makapangyarihang kamay ng Diyos at ng kanyang unat na bisig. Kaya itong pinag-uusapan nating kamay ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin maaring may santabi sapagkat lahat ng bagay ay nalikha dahil o sa pamagitan ng kamay ng Diyos. Ngunit, sa pagkakataong ito, itutuon lamang natin ang ating pansin at bibigyan din kapag pinag-uusapan ng kamay ng Panginoon o ng kanyang unat na bisig na may kinalaman sa usapin ng kaligtasan. Doon lamang tayo para hindi malawak ang ating usapin. Doon lamang tayo pag-usapan natin. Kanina binanggit ko, yung unat na bisig ng Panginoon, yung tinatawag kanina na nabanggit ko sa Ebreo, na salitang besora, natia, God's hand, or outstretched arm, unat na bisig, palaging paulit-ulit. Mababasa ninyo yan para makita ninyo yan kung gaano kadami yan. Dito lamang sa Isaias, halos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at halos 112 ang talata. Isaias 30:30, Isaias 33:2, Isaias 40:11, Isaias 48:14, Isaias 51:5, Isaias 9:11, Isaias 51:9, Isaias 52:10, Isaias 53:1, Isaias 63:5. Ang dami po niyan, halos 12. Kaya makita niyo, ang daming kailangang pag-aralan kapag ginagawa itong ating mapagkain. Itong mga talatang ito, paulit-ulit nang sinasabi, upang may pamalas ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Dito sa lahat ng mga talata, dito lang sa aklat ng Propeta Isaias, halos 112 na mga talatang nagsasabi na ipamalas ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos at ng kanyang unat na bisig. Ayan. Nangangahulugan, kapag pinag-uusapan ng kamay ng Diyos o ng kanyang unat na bisig, naglalarawan ito o kumakatawan sa kanyang kapangyarihan. Kanyang kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. Kaya sabi ko kanina ito yung mga salitang anyo ng tao, anthropomorphiko. Palitan lang ninyo yung salitang kamay ng Panginoon, unat na bisig. Sa isip nyo yung kanyang kapangyarihan.
yung kanyang dakilang kapangyarihan. Kasi marami kayong makikita rin ng mga talata na mataas ang kanyang kanan. Ibig sabihin ay dakila yung kanan ng Diyos, yung kanyang kamay na kanan, makapangyarihang lubha. Matapang ang kanan ng Diyos. Di ba? Marami kayong mababasa niyan sa the hand of the Lord does valiantly, victoriously. Mapagtagumpay ang kamay ng Diyos, makapangyarihan, mataas, dakila ang kanyang kanan. At marami pang mga paglalarawang ginawa. Kaya, pag pinag-uusapan ng kamay ng Diyos, ang ibig sabihin niya na yung kanyang kapangyarihan. Kaya maaari ninyong isaisip yung kanyang kapangyarihan kapag nababasa, pagdadaanan ang mga salitang ating nasusumpungan na kamay ng Diyos. At ito'y palaging ikinakabit. Dito lamang sa aklat ni Isaias, tungkol sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. Tignan niyo, basahin ko yung mga ilang talata para inyong makita. Isaiah 30:30, ipinamalas ang pagliligtas ng mismong Panginoon, ipinakilala ang pagbabaka ng kanyang bisig. 32:2, siya ngang maging ang kanyang bisig, ang nagdala ng kaligtasan sa panahon ng kanilang kabagabagan. Isaiah 40:10-11, ang kanyang kamay ay magpupuno. Isaiah 48:15, ipinangakong gayon na bubuhati ng kanyang kamay ang kanilang mga kalaban. Isaiah 51:5-9-11, ipinatatalastas ang pagliligtas ng Panginoon at ipinahayag na marapat na magtiwala sa Kanya, sapagkat ang kanyang pagliligtas ay lumabas at hahatol ang kanyang mga bisig sa mga bayan, sa kanyang bisig ay magsisitiwala sila. Isaiah 51:9, ang bayan ng Diyos ay humiling sa Panginoon, magbihis ng kalakasan, ang bisig ng Panginoon. Isaiah 52:10, bilangan tugon ng Panginoon, sinabi na nangyari, hinubdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat ng bansa at makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng Diyos. Isaiah 53:1, ipinapahayag kanino mahayag ang bisig ng Panginoon. Isaiah 59:16, ang pagliligtas nitong Panginoon ay mamamalas sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng kaligtasan. Isaiah 63:5-12 ay muling sinabi, ang pagliligtas ay inuugnay sa kanyang kamay, iniligtas ng Panginoon ng kanyang sariling kamay. Kaya makita ninyo mga kapatid, itong mga talatang ito ay ilan lamang, patunay lamang na hindi tayo nagkakamali sa ating pagsusuri, na kapag pinag-uusapan ng kamay ng Diyos o ang kanyang unat na bisig, ay pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. At paano niya ipinamalas ang kanyang kapangyarihan na yon sa pamagitan ng kanyang makapangyarihan kamay at unat na bisig, ay sa pamamagitan ng pagpapamalas ng pagliligtas. Ibig sabihin, ang kaligtasan pinag-uusapan rito na ipinamalas ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, ay sa pamagitan ng kanyang kamay at ng unat niyang bisig. Ngayon, anong kinalaman natin? Kapag susundan natin itong ating aralin, dito sa Isaiah na sinabi ng propeta, ng mga salita, mapapansin ninyo na itong lahat ng mga sinabi niyang ito, na aking binanggit ang mga talata, ay unti-unti niyang ibinubungad, unti-unti niyang ipinapahayag ang pagdating
ng Mesyas na tagapagligtas. At mamaya patutunayan ko natupad sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus nang siya'y naparito. Nauna ko nang sinabi kanina na kung mayroong pinakamagandang aklat sa Biblia na inihahayag ang pagdating ng Mesyas, ng Kristos, na walang iba kundi natupad kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang aklat ng Isaias ay maraming sinasabi tungkol dito. Hindi ko binabanggit dyan ng Kabanatang 7, di ba? Ang Kabanatang 14, ang ipanganganak ang isang dalaga ng isang babae at ang kanyang pangalan magiging Emmanuel na nangangulugan ng Diyos ay nasa atin. Hindi ko binabanggit ang Isaias 9:6 na kung saan ay darating ang ipinanganak ng pangalan niya ay makapangyarihan, ang pangalan niya ay kamangha-mangha. Ang dami niyan. Dahil ang ating pinag-uusapan na ngayang kamay ng Panginoon dito sa Isaias, kaya nakatun lamang ang ating pansin dun sa kamay na yun at busy. Ngunit, halos, pag hinati ninyo ang aklat ng Isaias, hinahati nila palagi yan sa dalawang hati. Ang kabanatang 1 hanggang kabanatang 39 at yung ikalawang bahagi nito na nalalabi ay kapwa ang dalawang bahagi ay halos maaaninaw ninyo ang larawan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pati ang kanyang katauhan. Ano ang kanyang naging itsura? Ano ang kanyang naging tingin sa kanya ng mga tao? Paano siya nagligtas? Paano niya binigay ang kanyang buhay? Nandyan lahat siya sa aklat ng Isaias sa mga yan. At sa pagpapamalas ng kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, ang Diyos pinakita sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At dito sa Isaias, binanggit si Moses. Binanggit si Moses. Binanggit yan, lalo na sa kabanatang 63:14. Ang sabi, na iyong pinamalas na pagliligtas ng Panginoong sa kanyang bayan o sa kanyang kawan, ay matingkad na inilahad sa Isaiah 63:11 at 14, na ganito ang inyong mababasa. Na inaakbayan ng kanyang maluwalhating bisig ang kanang kamay ni Moses, kung paanong ang kawan na bumaba sa libis ay gayon niya pinatnubayan ng kanyang bayan. Sinabi din niya ng mga awit 77:14 hanggang 20, mga awit 78:52, ang Diyos tinubos ng kanyang kamay ang kanyang bayan, kanyang pinatnubayan ng kanyang bayan na parang kawan sa pamagitan ni Moses at ni Aaron. Hindi ko na babasahin sa inyo, pero lahat ng binanggit ko, babanggitin kong talata, Isaiah 63:11-14, mga awit 136:10-12, Exodo 3:19, Exodo 6:6 hanggang 8, Exodo 15:6 hanggang 16, Exodo 32 hanggang 11, Deuteronomio 4:35, Kabanatang 5, talatang 15, Kabanatang 7, talatang 19, Kabanatang 9, talatang 26-29, Kabanatang 11, talatang 2, Kabanatang 26, talatang 8, Ikalawang Hari 17:36, Jeremias 32 at 21, at maraming pang iba. Lahat ng talatang yon, ibinabalik ka sa alaala ng Exodus. Kung papanong ipinamalas ng Diyos ang pagliligtas niya sa kanyang bayan sa pamagitan ni Moses. At alalahanin niyo si Moses, bago siya ginamit ng Diyos,
yung kamay ni Moses at yung tungkod ni Moses. Ginawa muna si Moses ng maging pastor sa ilang ng 40 taon. Hindi ba sinilang kasi siya sa Egypto? Sinilang siyang kagaya ng prinsipe. Wala siyang kamuang-muang sa pagpapastor ng tupa. Kaya dinala siya ng Panginoon sa ilang at nagpastor muna ng tupa sa kanyang biyanan na si Jethro. 40 taon siyang nagpastor muna ng tupa. Bago siya kinuha muli ng Panginoon upang maging pastor ng kanyang bayang Israel. At ilabas, pastuli ng bayan ng Panginoon na parang kawan sa kanilang paglabas sa Egypto. At itong lahat ng talatang binasa ko, ibabalik kayo sa alaala kung paano ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Moses na ginawang pastor ng Israel. Ang sabi dito sa Isaiah 63, inakbayan ng bisig ng Diyos ang kanang kamay ni Moses. At makikita ninyo, si Moses at yung tungkod niya. At napakaraming talata niyan, pero mauubusan tayo ng oras. Yung tungkod ni Moses, yung tungkod ng pastor. Isang maaari ninyong kaprasong sanga ng kahoy lamang na walang pagkakaiba sa anumang bagay. Santo yung tungkod. Maaaring sanga ng isang puno. Ngunit ang tungkod ni Moses na yon, bandang uli sinabing, tungkod ng Diyos na ipaggagawa ng mga himala. At makita naman ninyo, ang dami niyan. Ang sinabi sa Exodo 4:17-20, yung tungkod sa kamay ni Moses, ang tinawag na tungkod ng Diyos. At yun ang pinaggawa ng mga tanda. Ang daming mababasa ninyo riyan. Yung ahas, naging ahas, sa kabanatang 7. Yung tubig, naging dugo. Kabanatang 7 pa rin yan, talatang 15. Yung daluyan ng mga tubig ay nagkaroon ng mga palaka. Sa kabanatang 8, yung alabok, naging kuto. Sa kabanatang 8. Yung pagulan ng mga parang bato mula sa langit. Kabanatang 9. Yung mga balang sa sumalakay sa kabanatang 10. At bandang uli, alam natin ang kasaysayan, yung tungkod ang humawi ng dagat at lumakad sila sa tuyong lupa. Ang sabi ng Isaiah, Prophet Isaiah, nangyari yun, lahat ng yun. Paano? Sino si Moses, isang pangkaraniwang pastor? Hawak na itungkod, kaprasong kahoy, sangang tuyo. Anong magagawa nito? Ngunit nung akbayan ng bisig ng Diyos, si Moses, at yung tungkod niya ay ginawang tungkod ng Diyos, na ipamalas ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. Makapangyarihan, makabalaghan na mga pangyayaring mababasa ninyo sa kasulatan. Parang ang ipinapaiwatig doon kung sa pagwawangis, si Moses at maaring maging ang kanyang tungkod, may tuturing nating naging kamay ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang bayan.
Ngunit mga kapatid, anino lamang yon ng mangyayaring darating. Sapagkat merong dumating na ang kanyang kaluwalhatian ay higit kay Moses. There is one that has come greater than Moses. Di ba yan ang sinabi ng talata sa Hebreo? Kung si Moses ay ginamit ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang bayan, naging parang kamay ng Diyos. Ngunit anino lamang yon, merong mas dakilang nangyari sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos. Dahil merong dumating na mas dakila kay Moses. Pag binasa ninyo ang Hebreo, nandyan sa Hebreo, ang talatang yan, na kung saan ay mababasa ninyo sa Hebreo 3, 1-6, na meron dumating na mas may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay Moses. One that is more greater than Moses. Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi ang ipinangakong Mesyas, Mashiach o ang Kristos sa Grego, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na inihula ni Propeta Isaias na darating at isisilang sa Bethlehem at natupad na isinilang doon ng Mesyas. Na sa kabanatang 2 ng Mateo at gayon din sa Lucas 2. At isinilang na isang pastor na magiging pastor ng Israel. At nagsabing siya ang mabuting pastor. At yung inihula ni Propeta Isaias sa 53, 1-12, ang sabi niya, kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ibig sabihin, nung sinabi ni Propeta, sino ang nakapaghayag? Kanino nahayag? Saan nakita? Saan napagkilala ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas? Pag titignan po ninyo yung talatang yun ng Isaias, ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang sinasabi mismo ni Propeta Isaias na sinugo na naparito bilang Mesyas na tagapagligtas. Kung paanong ginamit ng Diyos si Moses bilang kanyang kamay at unat na bisig ng pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan o sa kanyang kawan, pagkatapos ni Moses dumating ang mas higit sa kanya, ang Mesyas, ang Kristos, ang tagapagligtas ng kanyang bayan na isnilang sa bayan ni David. Pinangalan ng Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Sa makatwid, inilalarawan dito sa huli ang kamay ng Diyos, ang kanyang unat na bisig, ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon Diyos ay hindi na kay Moses, kundi sa mas higit na maluwalhati at dakila kay Moses, kay Kristo Jesus na,
na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Mamamalas ang pagliligtas ng Diyos. Wala nang iba pa. Sapagkat sa silong ng langit walang sukat na ikaligtas. Walang kaligtasan kang inuman, maliban lamang sa pangalan ni Jesus. Kaya nga tinawag siyang Jesus upang siyang maging tagapagligtas ng kanyang bayan. Yeshua. God is salvation. Yung Yehosus ng Grego galing sa Yeshua na Hebreo. Latin na Jesus. Ang pangalang yun ay nangangahulugang ang Panginoon o ang Diyos ng kaligtasan. Kaya ang pagpapamalas ng pagliligtas ngayon ng Diyos, na nilarawan ng kanyang makapangyarihang kamay at unat na bisig, ay walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Minsan pinakita ko sa inyo yung pangalan ng Diyos, Yahweh, Yod-He-Wahe, yung 4 na titik. Nilarawan ko kung anong ibig sabihin ng Yahweh. Yung 4 na titik, Yod-He-Wahe, ang ibig sabihin, masdan ninyo ang kamay. Masdan ninyo ang kamay. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, nakapako ang 2 kamay na yon. Kamay ng Diyos. Pagpapamalas ng pagliligtas. Masdan ninyo ang kamay. Masdan ninyo ang mga kamay. Ay nakita ninyo, napakagandang pag-usapan ang kamay ng Diyos. At kung ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagliligtas. Alam nyo, may mga talata sa 1 Korinto 1:24 nang sabi na si Kristo Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Roma 1:4 at Roma 1:16. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan o pagliligtas. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo ngayon, na mga nagsisimpalataya ay tumitingin kay Kristo Jesus nating Panginoon bilang siyang pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos. Ang kamay ng Diyos, ang unat na bisig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, para sa pagliligtas. At kung paano yung nakita dun sa Isaiah 40 na sinasabi, kagaya siya ng isang pastor na kanyang kayakap-yakap ang tupa sa kanyang dibdib. Meron pa bang isang mahigit na malinaw sa kanya na mismong nagsalita bilang mabuting pastor sa 1 Jes 14:16, 26 hanggang 28, lalo na sa 28. Sa mga nagsisampalataya sa kanya, sa kanyang kawan, sa mga tupa sa kanyang kamay, ang sabi niya, walang sino mang makakaagaw mula sa aking mga kamay. Ang katiyakan ng kaligtasan para sa mga nagsisampalataya kay Kristo Jesus, bilang isinasama sa mga tupa sa kanyang kawan, hawak sa kanyang kamay, walang sino mang makapag-aagaw ng sino man sa kanyang kamay. At merong talata tayong hindi ko palaging binabanggit pa. Dahil meron akong pinaglalaanan doon balang araw. Hindi nagtatapos doon yung talatang 28 ng 1 Jes. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, 1 Jes 14, 16, 26 hanggang 28. At ito ay palagi nating dapat nakawukit sa ating mga isipan. At malalim sa ating mga tapyas ng ating mga puso. Ang katotohanan
ng katiyakan ng kaligtasan na meron tayo. Ang mismong Panginoon na nagsabi, ako mabuting pastor. Nakikilala ko ang mga akin at nakikilala na ako ng mga akin. Ng aking mga tupa. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulong ang ito, na kinakailangan din namang dalhin ko at maging isang kawan siya at magkaroon ng isang pastor. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. Ang aking mga tupa, binibigyan ko sila ng buhay na walang gan. Kailan may hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw ng sinuman mula sa aking mga kamay. Hindi ko binabanggit palagi yung talatang 29, pero ngayon babanggitin ko. Anong karugtong na salta? Dinugtong ng Panginoon. Pagkatapos ng sabihin niya, walang sino mang makakaagaw mula sa aking mga kamay. Ang dugtong ng Panginoon sa talatang 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Meron pa bang pinakamaliwanag, pinakamatibay doon? Nakatiyakan ng kaligtasan? Hawak ni Kristo Jesus, dating Panginoon, bilang mabuting pastor, ang kanyang mga tupa sa kanyang kawan. Ngunit higit pa roon, ang Amang Diyos ang may hawak sa kanyang kamay sa kanila. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi natin maaring pag-alinlanganin ang katiyakan ng kaligtasan na mayroon tayo. Hindi lamang ang kamay ng Panginoong Kristo Jesus ang may hawak sa mga kanya, sa mga tupa sa kanyang kawan, ang mismong Amang Diyos. Tanong, may makakaago pa ba doon? Mismong kamay na ng Diyos ang may hawak. Kaya nga mga kapatid, dito sa atin sa kawan ng Panginoon, yung ating logo, simbolo, pagmasdan ninyong mabuti. Ilarawan ninyong mabuti sa inyong kaisipan. Walang matingkad na sisinag sa inyo, kundi ang katiyakan ng kaligtasan na sa kamay ng Diyos, ng Panginoon. Tayo'y nasa Kanya, ligtas magpakailanman. Sa pag-uwakas natin, pipili lamang ako ng mga ilang talata dito sa Isaias. Kung ano ba ang magagawa ng kamay ng Panginoon. Pinangako ang mga ilang ganito. Isaias 41:8-13, ikaw na aking hinahawakan, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kamay ng aking katuwiran. Akong Panginoong Diyos ay hahawak ng iyong kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Isaiah 42:6, ako ang Panginoon, hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo. Isaiah 46:3, inyong dinggin ako na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga ay dadalhin kita at aking ililigtas. Isaiah 49:16, narito, aking inanyuang ka sa aking palad ng aking mga kamay, ang iyong mga kuta, ibig sabihin, ang iyong kaligtasan ay nangasa
harap mo magpakailanman. Ang sarap pakinggan ng mga pangakong yon, kung anong ginagawa ng Diyos ng kanyang kamay, ng kanyang unat na bisig sa mga kanya. Yung pag-alalay ng Diyos sa iyo, ang pag-aruga ng Panginoon, ang pagyakap ng Panginoon, ang pag-alalay ng kamay ng Diyos. Sa totoo po, marami pa akong itinala rito na ginagawa ng kamay ng Diyos. At anong magagawa ng kamay ng Diyos? Ngunit dahil mga ibang talata yon, sa ibang pagkakataon natin pag-usapan. Ngunit magtatapos ako sa sinabi ni Job. May sinabi si Job sa kabanatang 10. 12. Maganda kasing paalala ito. Job, kabanatang 12, talatang 7 hanggang 10. Pwede ba nating ipakita yung talatang yon? Maganda kasing pagbulayan nito. Job, kabanatang 12, talatang 7 hanggang 10. Ang sabi, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan ka nila at ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasaysayin sa iyo. Susunod na talata. O magsalita ka sa lupa at magturo ka sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Parang ito'y pag-uusap ng si Job. Alam na rin yung kanyang kasaysayan. Ang tanong, sabi, sino mang hindi nakakalam? Ano ba yung hindi nila nalalaman? O dapat ay nalalaman nila? Sabi na, tanungin mong mga ibon. Tanungin mo mga hayop sa lupa. Ibon sa impapawid, ang mga hayop sa lupa. Tanungin mo yung mga isda sa ilalim ng dagat. Lahat sila magsasaysay sa iyo. Sasabihin nila sa iyo. Ano yung sasabihin nila? Na nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi ba ninyo alam ito? Yan tanong niyo. Hindi ba ninyo nalalaman yan? Tanungin yung ibon, tanungin niyo ang hayop, tanungin ninyo mga isda, buti pa sila nalalaman nila ng buhay, ng lahat ng may buhay ay nasa kamay ng Diyos. Mga kapatid, baka hindi natin nalalaman yan. O kung nalalaman natin ay nakakalimutan natin. Kaya kanina sabi ko, tignan natin ang ating mga kamay. Hanggang saan ang kaya natin ng ating kamay na gawin? Hanggang saan ang kayang abutin? Maraming talata sinabi dyan sa Isaias, ang kamay ng Diyos hindi maiksi upang hindi magligtas. Yung kanyang kamay na sumasalok, yung kanyang palad ng dagat, tignan nyo kalaki ang palad ng Diyos. Tinatakal o sinusukat ng kanyang dangkal ang mga lupa. At tinitimbang na parang alabok ang lahat ng mga bayan. Ganun kalawak ang kapay. Yung daliri niya nga, naglatag lang ng lahat ng bagay. Kamay niyang gumawa. Ang buhay ng lahat ng bagay na may buhay. Ibon sa impapawid, alam nila. Hayop sa lupa, alam nila.
Isda sa dagat, alam nila. Dapat tayong tao, alam din natin ng buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Ang dalangin ko mga kapatid ay maging paalala sa atin ng bagay nito. Maraming ibinibigay ang kamay ng Diyos, ngunit sa ibang pagkakataon natin yan pag-uusapan. Maraming ginagawa ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay, sa ikabubuti ng lahat ng kanyang mga nilalang. Kung paano iniaabot ang mga pangangailangan ng lahat, at ang nasa ng lahat ay sinasapatan ng kanyang kamay. Ang daming gandang mga talata tungkol sa kamay ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa ay maging paalala sa atin ang buhay natin nakasalalay sa kamay ng Diyos. Kapag tayo makapag-iisip-isip na wala naman tayong talagang magagawa ng ating mga kamay. Ang kamay ng Diyos, ang kanyang unat na bisig, ay makapangyarihan. At ang aking dalangin, nawa ay palagi nating mayukit sa ating mga pag-isip ang matingkad na inahayag ng logo, ng simbolo ng kawan ng Panginoon. Ang kamay ng pastor, na walang iba kundi ang Panginoon. Hawak ang tungkod at hawak ang kanyang tupa sa kanyang dibdib. Tangan-tangan, hawak-hawak. Nagpapaalala sa atin at magpapaalalang palagi ng katiyakan ng kaligtasan kung tayo ay nasa Panginoon. Isipin at tiyakin nawa ng bawat isa na isalalay ang buhay niya sa kamay ng Diyos. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang pagkakataon na iginawad mo sa amin upang kami mapaalalahanan kung gaano ka nag-iingat sa mga iyo. Kung paanong kinakalong mo ang bawat isa. Taglay sa iyong kamay. Kup-kup. Kip-kip sa iyong dibdib. Palagi nawa naming maramdaman, Panginoon, sa anumang kalagayan namin sa buhay, anuman ang aming pinagdadaanan, ng iyong makapangyarihang kanan, ng iyong makapangyarihang kamay, ang iyong unat na bisig, ang may hawak sa amin. Ang iyong kamay ang umaalalay sa bawat isa. Panginoon, sa buhay pong ito, buhay na kawalang katiyakan, maraming mga bagay na nangyayaring wala sa aming mga pagpipigil. Maraming pagkakataon ni wala kaming magawa. Magtiwala kami sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan ng iyong kamay ay dakila at mataas kaysa sa aming mga kamay.
na mahina, marupok, at walang magagawa. Ngunit ang kamay mo, Panginoon, ang unat na bisig mo, kapag iniunat mo'y walang makakapag-aklong. Sa kapangyarihan ng iyong kamay, walang bagay na mahirap na hindi mo magagawa. Maramdaman nawa namin sa aming buhay na ang iyong kamay ang umaalalay habang kami nabubuhay. At palagi kaming mapapalalahanan ng aming buhay nakasalalay sa iyong kamay at hindi sa kanino man o sa anuman. Wala nga kaming may pagmamalaki sa iyo. May mga pagkakataong mali ang aming pag-iisip, hindi tuwid. Akala namin kami mabubuhay at nabubuhay sa aming mga sarili. Ngunit pinapaalala mo ang buhay ng lahat ng mga may buhay, lalo na kaming mga tao, nasa iyong mga kamay. Kupkupin mo nawa kami ng iyong palad upang kami maingatan palagi at maging sa tuwi-tuwi na. Akbayan mo nawa kami ng iyong mga bisig. Kami na mga marupok at mahina, maramdaman namin ang lakas ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Sapagkat ang mga kamay mo'y hindi maiksi upang hindi makapagligtas. Katunayan ng kamay mo'y nakahandang umabot sa amin sa oras ng aming mga pangailangan. Nagbibigay sa amin ng pag-aalala ng si Pedro na apostol ay palubog sa pusod ng dagat. Ang kamay mo, Panginoon, kaagad ay umabot upang siya iligtas. Maraming pagkakataon, Panginoon, kami nalulugmok. Iangat mo nawa ng iyong mga kamay kami. Merong mga pagkakataon kami nawawalay. Panginoon, nalalayan mo kami. May mga pagkakataon hindi namin nalalaman ng gawin, Panginoon. Hawakan mo kami ng iyong kamay. Panginoon, may mga pagkakataong nalalayo kami, abutin mo kami ng iyong kamay. At iligtas mo kami. Salamat po, Panginoon, saan man kami at sino man kami ay kayang abutin ng iyong mga makapangyarihang kamay. Inihiling namin, Panginoon, sa buhay namin kung paanong dumalangin si Jabez na dumaing na pagpalain mo, aming Diyos. Ang sabi niya ay, pagpalain mo nawa ako, Panginoon. At iunat mo ang iyong kamay. Panginoon, ang dalangin namin, iunat mo ang iyong kamay sa bawat isa sa amin sa sandali po ito. Iunat mo ang iyong kamay. Upang kami pagpalain mo.
Amen at Amen.